pinag-aralan po natin yung the sovereign God and the sins of the world. So, sana nakatulong po yun sa inyo kasi alam po natin na habang nagpapatuloy ang sanlibutan ito at habang lumalapit na nga ang pagdating ng Panginoong Jesucristo, lalong lumalala ang kasalanan o ang paglaganap ng kasamaan. Yun nga ang sinabi ng salita ng Diyos. However, alam din po natin na hindi tulog ang Diyos. Hindi po siya kailanman natalo. Hindi kailanman po na natalian ang kanyang kamay o at ang kanyang mga paa, so to speak. But rather, He allows these things for His glory and for His own purpose. So sana po nakatulong yun sa inyo, mga kapatid at mga kaibigan. At kung sakaling hindi nyo nakuha yun dahil medyo busy kayo, there are 400 plus views doon sa atin. Pero may mga ilan siguro na hindi nakuha itong preaching natin the last Sunday. Maaari pa rin ninyong tingnan ito. Of course, i-recommend na rin nyo sa iba. Doon sa YouTube channel po natin. Ang pangalan doon is Radmer LNT. So, ilalagay lang yan sa sa page natin. Radmer, that is R-U-D-M-E-R. Pagkatapos L, and that is for love. Then the word end, yung symbol ng end. And then T, that's for the truth. Okay, so makikita pa rin ninyo yon. Buo doon ang preaching, pero wala na siyempre ng mga greetings na katulad po nito. In-edit na rin po natin yon. So ito ay sa pagnanasa sa adikain ng inyong abang lingkod. Kasama na po ako ninyo dyan na maipahayag, maipakalat ang salita ng Panginoon sa lalong madaling panahon. Redeeming the time because the days are evil. So, our topic this morning, beloved brethren, is the greatest and simplest invitation. Ang napakadakila at napakasimpleng imbitasyon. And you know, makikita nyo ito, very simple ang invitation. And yet, of course, maraming mga tao ang hindi nag-respond sa greatest invitation at hindi rin tinanggap itong simple invitation. We want to know that. Okay? So, our text ay makukuha po sa Matthew 11, starting from verse 25. Sabi ng salita ng Diyos, "At that time, Jesus answered and said, I thank you, Father, Lord of heaven and earth, that you have hidden these things from the wise and prudent, and have revealed them to babes. Even so, Father, for so it seemed good in your sight. All things have been delivered to me by my Father, and no one knows the Son except the Father, nor does anyone know the Father except the Son, and the one to whom the Son wills to reveal him. Come to me, all you who labor and are heavy laden, and I will give you rest." Dito natin kinuha itong topic natin. Very simple ang invitation. Tingnan po ninyo, come to me. Ang invitation, lumapit ka at ang lalapitan mo ay walang iba, itong nag-i-invite. Di ba? Itong nag-invite. At dahil nga siya ay Diyos na omnipresente, talagang pwede kang lumapit sa Kanya anytime, anywhere. Di po ba? So come to me, all you who labor and are heavy laden, and I will give you rest. Take my yoke upon you and learn from me, for I am gentle and lowly in heart, and so you will find rest for your souls. For my yoke is easy and my burden is light. Ang unang titingnan po natin, mga kapatid at mga kaibigan, the one who is inviting. Tingnan natin itong nag-i-invite sa atin. Of course, alam natin, it's the Lord Jesus Christ.
Pero mayroong dalawang bagay lang siguro na titingnan natin sa Panginoong Jesucristo. Bagamat marami, siguro ko hindi tayo mauubusan ng mga titles, descriptions, attributes ng Panginoong Jesucristo. But only two, mga kapatid. The one who is inviting is the creator and owner of all things. Di ba napakadakila nga yan? Ang may-ari, ang ang lumikha at ang may-ari ng lahat ng bagay ay ini-invite tayo. At ini-invite niya tayo hindi para hatulan. Di ba? Tingnan po ninyo yan. I-invite niya tayo dahil nauunawaan niya ang ating mga kalagayan, lalo ng spiritual nating kalagayan, at gusto niya itong bigyan ng solusyon. So He's the creator and owner of all things. Hindi kailanman siya nagkukulang sa anumang bagay. And He is inviting us. So He's the creator. Ito mga talata po na hindi dapat na sabihin natin i-take for granted. Sa mga panahong ganito, kailangan na highlight palagi ang mga katotohanan ito that the real Christ, the Christ of the Bible is God who became man. At dito makita natin ito sa verse 1 to 3 ng John chapter 1. Sabi dito, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. He was in the beginning with God. All things were made through Him, and without Him, nothing was made that was made. So, pagsimula ng simula, dating nandyan na ang salita. Kaya nga ang ginamit na linking verb dyan is was. In the beginning was the Word. Pagsimula ng simula, I repeat, dati nang andyan ang salita. At ang salita ay kasama ng Diyos. Pinapaintindi sa atin that there is only one God, three persons. Malinaw naman ito na itinuturo ng Biblia. And the Word was God. That is very explicit na statement. Okay? The Word is God. Ang salita na ito, Diyos. Okay? At ang sumunod na talata, He is now giving us the description that He is the Creator. And He was in the beginning with God. All things were made through Him. Okay. Creator nga kasi ang Panginoon. At dahil nga siya ay Creator, alam niya kung ano ang naging kalagayan mo, magiging kalagayan mo, because He is an eternal God. Alam niya kung ano ang dinaanan mo, mga eksperyensya mo, mga eksperyensya natin. Alam niya kahit ng mga damdamin natin at ang mga kaisipan natin. At alam ko na alam din natin yon na dahil sa kasalanan, nasira po ang ating buhay. Kasi yun nga po ang talagang epekto ng kasalanan. Sinisira ang buhay ng sangkatauhan, ang lipunan, magulo, mga pamilya magulo, dahil sa kasalanan. Diba? Ganun po yun. Pero remember that this Creator who created us in His own image and likeness, may napakagandang plano sa atin. Kaya kahit na sinira ng diablo at ng kasalanan ang ating mga buhay, pwede pa rin itong ayusin ng eternal Creator. Bakit? Yun nga, is Creator nga siya eh. Di ba? Kung ako ang gumawa ng mga cellphones ninyo na yan, kung ako ang gumawa ng mga gadgets na ninyo yan, kung masira yan, kaya ko bang ayusin? Of course, yes. Di ba? Kaya kong ayusin kasi ako ang gumawa. Ganon din po ang Creator na ito. Kaya nga, hindi dapat mag-atubili ang sinumang tao na lumapit. Because the one who is inviting us is the Creator and owner of all things. Ito pa, sa Colossians chapter 1 verse 16. Tingnan po ninyo. For by Him, all things were created that are in heaven and that are on earth. So, lahat talaga nilikaya ng Panginoon. Visible and invisible, including the angels. Ang iba ay nag-rebelde, they become demons. They are all created ng Panginoon as angels. Diba? They are in heaven and earth.
visible and invisible, whether thrones or dominions or principalities or powers, all things were created through Him and for Him. Meaning, ang grand design ng Panginoon, ang kanyang nilikha, lahat ito ng kanyang nilikha ay magbibigay kapurihan sa Kanya. It is for Him. And that's why ulit-ulit na pinapaalala natin yan sa bawat isa sa atin, na ang lahat ng mga bagay na nilikha ng Diyos, nilikha yan para sa Kanya. Wala nang para sa atin. Di ba? Ganon yun. Kahit ng mga isda, nilikha niya, hindi lang para makain natin. Oo, pwedeng kainin yun. Pero, kinulayan pa niya yun para pag nakita natin na maganda, makita natin na ito ay reflection ng kagandahan ng Diyos. So, He is not only the creator, but also the greatest designer for our lives. At sana makita natin ito at mahikayat nga tayo na lumapit sa Kanya. And then, of course, the second thing about the one who is inviting, He is the only mediator between God and man. Siya lang po ang talagang nag-iisang tagapamagitan sa Diyos at sa tao. Now, magtatanong tayo, ano ang papel ng tagapamagitan? Of course, ang tagapamagitan ay kinakailangan basta mayroong hindi nagkakasundo. Di ba? Katulad halimbawa, kung hindi nagkakasundo ang dalawang bansa. Ngayon, mayroong mediator dyan para ang mga terms nila, mga conditions and terms, may pag-usapan, and then darating doon sa tinatawag unanimous decision na mutual ang benefit. Ganun yun. So, ito naman, tungkol sa spiritual na mga bagay, iisa lang daw ang tagapamagitan sa Diyos at sa tao. Bakit? Hindi ba nagkasundo ang Diyos at ang tao? Yes, dahil sa kasalanan. Ang Diyos ay banal, tayo ay naging mga makasalanan, hindi lang by practice, but above all by nature. At dahil doon, ang Diyos na banal ay hindi pwede talaga makipagsag-uli o makipag-reconcile sa taong makasalanan maliban na lang na mayroong tagapamagitan. Di ba? So the role of a mediator is very, very important. He must please the terms of God, and he must also come bringing the terms of God to man. Okay? And man must meet the terms of God. Okay, so basahin po natin ang verse na yan. 1 Timothy chapter 2, verses 5 and 6. For there is one God and one mediator between God and men, the man Christ Jesus, who gave himself a ransom for all to be testified in due time. Okay, so iisa lang ang Diyos, alam natin yon. Pero alam din natin na three persons, at ang isang persona doon na si Jesus Christ, siya ay nagkatawang tao. Kaya nga tinatawag siya dito, man. Pero bago po man siya nagkatawang tao, kasama siya ng Ama, kasama siya ng Banal na Espiritu. At bakit kailangan siyang magkatawang tao? Dahil hindi naman pwedeng patayin ang Diyos dahil ang Diyos ay Espiritu. Subalit ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan, at ito ang ginawa ng Panginoong Jesucristo. He gave Himself a ransom for all. Tinubos tayo sa pamamagitan ng kanyang banal na dugo. Siya ang pumaritos ng libutan, isinilang sa Beren, lumaki na walang kasalanan, at doon nga sa krus ng Kalbaryo, binayaran ng buo ang ating mga kasalanan. Dahil doon, itong hustisya ng Diyos ay nabigyan ng pampalubag loob. And therefore, dahil siya ay Diyos, pwede siyang lumapit sa Diyos at sabihin niya, ang hustisya mo po ay nasatisfy na. So extend your forgiveness sa mga tao. And then pwede naman siya lumapit sa mga tao at sabihin niya, you have to repent and come through me and you will be reconciled. So, ganun po ang role ng mediator. Kaya nga doon sa cross ng Kalbaryo, kung naalala ninyo, sabi ng Panginoon, Father, forgive them,
for they know not what they do. He can now intercede and ask for the forgiveness para sa mga tao. Dahil yun nga, justice was satisfied. But on the other hand, forgiveness is not granted to the rebels unless they repent. Di ba? Ganun yun eh. So makikita ninyo ang balance po dito. So the one who is inviting is the only mediator between God and man, the God-man, the Lord Jesus Christ. Now, tingnan nyo ang description pa niya dito. Dito sa sinasabi niya, He is very intimate with the Father. Ha? Sabi niya dito, all things have been delivered to me by my Father. So all things have been delivered to me by my Father. And no one knows the Son except the Father. Oh, grabe ha? No one knows the Son except the Father. That is an intimate knowing. Ha? Kasi kasama nga siya doon sa triune God as one of the persons. Nor does anyone know the Father except the Son. Grabe yan. That is an intimate relationship. And the one to whom the Son wills to reveal Him. He is very intimate with the Father. So ang assurance dito, mga kapatid at mga kaibigan, hindi tayo mabubuko. Ang ibig sabihin, kung lalapit nga tayo, we will accept the invitation, truly, He can reconcile us to God. Hindi lang na binayaran niya ang ating mga kasalanan, but He is not estranged to this God, to this Father. He is very intimate. Di ba? At maliban pa doon, He is very gentle and lowly towards us. Oh, tingnan po nitong verse na ito, verse 29. Take my yoke upon you and learn from me, for I am gentle and lowly in heart, and you will find rest for your souls. Grabe! Oh, sino pa ang makakapantay sa gentleness and lowliness of heart ng Panginoong Jesucristo? Speaking of gentleness, mga kapatid, that is the opposite of course, of cruelty. Di ba? Oh. But God is not cruel. Hanggang ngayon nga, kahit na nagkakasala tayo, hindi agad-agad niya tayo pinapatay. Why? He's giving us a chance. He's very gentle. Hindi siya garapal na Diyos. Kaya sabi na dito, take my yoke upon you. Now, tandaan nyo, my yoke. Ha? My yoke. Ito ang trinabaho na niya doon sa krus ng Kalbaryo. So, I've done it already. Take my yoke upon you and learn from me. Learn from me. For I am gentle and lowly in heart. Grabe mga kapatid. Naalala ninyo na ang Panginoong Jesucristo nang hinuli siya doon sa Garden of Gethsemane na kung saan si Apostol Pedro dinaluhong niya yung isang soldier at hinataw niya, tagpas yung tainga na maari namang kahit na hindi depensa ni Apostol Pedro, isang salita lang ng Panginoon ay talagang mamamatay yun na mahuhuli sa kanya. In fact, sinampulan niya doon Nang magtanong sa kanya, nang magtanong siya, sino ang hinahanap ninyo? Sabi na, si Jesus na taga Nazareth. At ang sagot niya, I am. Yun lang ang sinabi niya. Bagsakan yung mga sundalo. Di ba? That is the display of God's power. And yet, because it was His plan para bayaran ng ating mga kasalanan, then, of course, He exercised that gentleness. Ginising nila ulit yun. Ang ibig sabihin mga kapatid, that was a display of God's gentleness. And lowly in heart, sino pang makapantay sa Panginoong Jesucristo? Na bagamat siya ay Diyos, nasa forma ng Diyos, hindi niya inisip lang pakapantay sa Diyos ay parang bagay na hindi na pwedeng iwanan. Kundi siya ay nagpakawalang halaga. Alam ko na, alam niyo yan, Philippians chapter 2. He made Himself of no reputation and took upon Him the form of a servant and was made in the likeness of men. So ito, si Jesus Christ, nobody can really equal His humility. So ngayon, kung titingnan nyo in the aspect of invitation, dahil ito siya ay very gentle,
hindi siya cruel, at very humble, and yet very powerful, hindi ba dapat na mag-respond tayo readily? Di ba? With excitement? Pero that was not the case in the real world today. Anyway, the greatest offer. Ang pangalawa, titingnan natin the greatest offer. The greatest offer. Tingnan yung offer. He is offering what man cannot have by his own labor. Ini-offer niya ang isang bagay na hindi kayang makuha ng sino mang tao kahit na ano pa ang kanyang gawin na pagsusumikap. Okay? Tingnan niyo ang verse. Come to me all you who labor and are heavy laden, and I will give you rest. Tingnan nyo, hindi siya nagsabi, come to me, kayong medyo napapagod na, grabe ng pagtrabaho ninyo, at parito kayo at pagbibilhan ko kayo ng kapahingahan. Hindi. I will give. Bibigyan ko kayo ng kapahingahan. Okay? Hindi siya nagsabi, dadagdagan ko ang labor ninyo, plus my labor, and then, makakaroon kayo ng kapahingahan, no? Sabi niya, pagod na kayo sa pagsusumikap? Gusto nyo maging katanggap-tanggap sa akin? Hindi nyo kaya yun. Wala kayong kakayahan para bayaran ang kasalanan na nagawa nyo sa akin. Wala kayong kakayahan. Kaya, ibibigay ko na lang ito ng libre dahil ako ang gumawa para sa inyo. Di ba ganon? And you know, very simple sana ito eh. Come to me. Lalapitan mo siya, si Jesus Christ. Hindi naman nagsabi, come unto my mother. Nakabasa kayo ng ganyan? Wala eh. So come to me. The simple instruction is, direkta ka, lalapit sa Diyos na ito na nagkatawang tao. At huwag kang matakot sa Kanya, that is because He's very gentle. He's very lowly. At talagang ang hindi mo kayang gawin, hindi mo kayang i-produce, ibibigay niya sa'yo. Di ba? He is offering what man cannot have by his own labor. And then of course, He is offering what man needs most. Ang in-offer niya, ito ang pinakakailangan po natin. Ito pong pinakakailangan natin, mga kapatid at mga kaibigan. Rest of the soul. Okay? He is offering what man needs most. Rest of the soul. Tingnan yung verse. Come to me, all you who labor and are heavy laden, and I will give you rest. Then pagpasok ng verse 29, sabi diyan, rest for your souls. Ano bang ibig sabihin doon, rest for your souls? Ito na nga ang sinasabi natin, reconciliation with God, peace with God, justification, pagpapawalang sala, kapatawaran sa mga kasalanan, libre po yan. At kung ikaw nga ay lalapit direkta sa Panginoon, matatanggap mo ito at magkakaroon ng kapahingahan ang iyong kaluluwa. Bakit? Ang kasalanan na nagbibigay trouble sa ating buhay ay binibigyan ng Panginoon ng solusyon. First, hindi mo na babayaran ang iyong kasalanan. Di ba? Bakit? Tapos na nga binayaran. Yan kung talagang nagtiwala ka sa Panginoon. So, the work that God has done on the cross will be applied to you. Okay? At kung ikaw ay lumago diyan sa posisyon mo na yan, lumago ka, hindi lang yung peace with God, na hindi ka na kaaway ng Diyos, hindi ka na rebel sa harapan ng Diyos, you are now the friend of God. At kung ikaw ay lumago pa dyan, you will have the peace of God. The peace with God, that is your position. The peace of God, that is the daily living. Na kahit na ganito ang mga kaguluhan, kahit na ganito ang kahirapan, kahit na ganito ang gustong gawin ng Diablo through COVID-19, hindi tayo dapat mag-alala at hindi tayo dapat matrouble because we have the peace that passes understanding because of Christ.
Mga kapatid, hindi nyo kayang bilhin yan. Walang sino mang may kakayahan bumili ng ganyan. Makakabili ka ng mansion, makakabili ka ng mga rest houses na kung saan talagang masabi natin ang kapaligiran ay tahimik na tahimik, very secure. But then, you cannot buy the peace with God and the peace that passes understanding. Di ba? Makabili ka ng tranquilizer kung may trouble ka, pero hindi ka makabili ng kapayapaan sa iyong kaluluwa. Only God can give it, and it's free. Di ba? So, mga kapatid, alam ko na alam ninyo yan by just observing, nakaalam kayo siguro, maraming mga tao naghahanap ng kapayapaan sa iba't ibang mga bagay, sa iba't ibang mga lugar, naghahanap ng satisfaction diyan sa pagpalit-palit ng asawa, naghahanap ng satisfaction sa mga amenities of this world. Pero, at the end of the day, they are dissatisfied pa rin. Ang iba nga nagpapakamatay. Kasi hindi nila ito siguro naintindihan. The only Christ can give the real satisfaction. And that's why we ought to come to Him. Okay, so the invited. Ang mga ini-invite naman dito. Ito ang mga ini-invite. All are invited. Wow, kasama pala ako dyan, ha? Kasama ka rin dyan, di ba? And, nakapagtataka nga ito. Dahil hindi naman tayo karapat-dapat, mga makasalanan tayo, hindi naman tayo mga VIP, ika nga. Halimbawa, dito sa Pilipinas, kung saan mataas pa rin ang rating ng ating Pangulong Duterte. Halimbawa, imbitahin tayo ni President Duterte. Lumipas na halimbawa itong COVID-19. At imbitahin tayo ni President Duterte. Sabihin niya, lahat ng mga tao pwedeng pumunta sa Malacanang. Bibigyan ko ng libreng 1 buwan na kapahingahan. Now, of course, alam ko na hindi rin kaya yun ni President Duterte. Di ba? Unang-una, hindi tayo kakasya doon sa Malacanang. At lalong maging congested dyan ang traffic sa Manila. Pero, alam natin, he's a great person na nag-invite sa atin. Di ba? Great person. And then of course, alam ko rin na kung ang iimbitahin niya, sigurado ako, hindi ako makasama dyan. Bakit? Hindi naman ako VIP. Di ba? Ang iimbitahin niya, yung siguro mga VIP, very important persons, pwede siguro. Halimbawa, dito sa atin, ang governor, si Jesus Cordero, siguro imbitahin niya, ang mayor, imbitahin niya, pero tayo na mga ordinaryong tao, imbitahin, hindi. Pero tingnan po ninyo ang imbitasyon na ito. All you who labor and are heavy laden. Grabe. And can He accommodate us? Of course, yes. Because He is an infinite God. Can He listen to us? Of course, yes. Because He is an all-knowing God. So kaya sabi niya dito, come to me, all you who labor and are heavy laden, I will give you rest. What an invitation. All are invited. Grabe, Okay, now, titin natin ang response. Mga kapatid kasi, nagtataka tayo sa real world kung ano ang response nga ng mga tao dito sa the greatest invitation coming from the greatest person. Okay, ito po. Only very few accepted the invitation. Medyo nakakalungkot. Only very few accepted the invitation. Sabi nga sa Matthew 7:28, sa binasa natin, dito sa babasahin natin, enter by the narrow gate, for wide is the gate and broad is the way that leads to destruction, and there are many who go in by it. Because narrow is the gate and difficult is the way which leads to life, and there are few who find it. Ang invitation, pumasok tayo sa narrow gate. Pero, ang resulta, there are very few who find it. Mas gusto nila sa broad way. Pero ang broad way naman, it leads to destruction. Grabe,
another verse. Siguro kung ang dapat gawin natin ito, magtatanong tayo, bakit kaya? Bakit kaya? Bakit ganito? Bakit ko kunti? I believe, hindi dahil talunan ang Diyos dito. Hindi. Ganito po yon. I call this Satan factor of deceit. The Satan factor of deceit. Ang pandayan ni Satanas. Sabi ng Panginoon sa Matthew 24:4 and 5, and Jesus answered and said to them, take heed that no one deceives you, for many will come in my name, saying, I am the Christ, and will deceive many. Tingnan nga ninyo, pinapag-ingat tayo dahil may mga deceiver at magdadala sila ng mga peking Kristo. Okay? Tandaan po ninyo, marami yan ngayon. Nagsabi Kristo rin, pero alistuhan yung kaluluwa mo, alistuhan pa yung bulsa mo. Oo. Grabe yan, mga Kristo na alisto. Tao lang daw, hindi Diyos. Pero ang pangalan ng kanilang relihiyon, Iglesia ni Kristo. Di ba? So, Iglesia ng tao yon. Oo. Pero mga kapatid at mga kaibigan, huwag tayo magpadaya. Because the real Christ is God who became man, who died for our sin. So ito ang tinatawag nating Satan factor of deceit. Dahil sa relihiyon, inintroduce ang peke na Kristo at maraming mga nadayaan. Yung Kristo na palaging nakapako, paano yun makatulong sa iyo? Yung Kristo na palaging maliit, hawak-hawak ng kanyang ina, puno, paano yun makatulong sa iyo? But the Christ of the Bible, tandaan po ninyo, naging tao nga siya, naging maliit nga siya, pero lumaki siya, nagbayad siya ng kasalanan natin sa krus ng Kalbaryo, 3 oras lang doon. Hindi siya natili sa krus. 3 araw lang sa libingan. Hindi siya nanatili sa libingan. Siya po ay nabuhay na maguli, umakyat sa langit, nakaupo sa kanang kamay ng Ama. And this is the Christ of the Bible. So, dahil sa relihiyon, nadayaan ng mga tao, maliban pa doon, gumawa pa ng mga pasikot-sikot na mga daan. Hindi ka pwedeng magdirekta kay Jesus Christ, kaya pupunta ka sa mga santo-santa. Saan natin nakuha yan? Hindi po sa Biblia. Sa relihiyon yan. Kaya nga itong invitation, napakasimple. Come unto me. The instruction is very clear. Pero maraming ilinigaw, dinayaan ng Diablo sa pamagitan ng mga relihiyon. Kaya pinapag-ingat tayo ng Panginoon. The other one is man factor of pride and the love for the world. The man factor of pride and love for the world. Now, Matthew 23:37, tingnan niyo ang verse na ito. O Jerusalem, Jerusalem, the one who kills the prophets and stones those who are sent to her. How often I wanted to gather your children together as a hen gathers her chicks under her wings, but you were not willing. Ang Panginoong Jesucristo ang nagsasalita dito. And maybe He was saying this with a broken heart. Kasi many times, sabi niya, how often I wanted to gather your children. Gusto kayong tipunin, katulad ng pagtitipon ng inahin sa kanyang mga chicks under her wings dahil may danger. But you are not willing. Grabe, ano? Grabe na hambog. I'm not willing. Parang ganyan eh. O parang kaya nila ang kanilang sarili. And makita nyo dito, may free will nga ang tao. Yung mga pinag-usapan kung minsan sa Calvinism, hyper-Calvinism, and so on. Mga kapatid, tingnan lang po ninyo yan, mga verse na yan. Okay? So, but you were not willing. I call that as man factor. Verse 19 ng John chapter 3. And this is the condemnation that the light has come into the world. Sino nga itong light who has come into the world? That's the Lord Jesus Christ. Okay? He's the light. He's the truth. And He's the Holy God. And this is the condemnation that the light has come into the world. Pero anong response ng tao?
And men love darkness rather than light. So, when this was presented sa kanila about the light of the gospel, the glory of Christ, the glory of His person, men were brought to that threshold of decision, and yet some or many people decided to love darkness rather than light. So makita nyo doon, ha? Mas in love sila dito sa mga bagay na makasanlibutan. Sa mga bagay na sa kadiliman, mas in love sila dito sa mga reliyon kaysa nagbibigay ng eternal na kapahingahan. And so, ito po ang tinatawag nating man factor. Because of pride and because of love for the world. Ang last is the God factor of holiness, justice, and love. Or we call it the greatest attribute ng Panginoon. These attributes were clearly displayed on the cross of Calvary. Okay? Maliwanag po ito na i-display. The God factor of holiness, justice, and love. Okay, tingnan po natin. Paulit-ulit, pinapakita ko yan sa inyo. The symbol ng naging kamatayan ng Panginoon Kristo doon sa cross ng Kalbaryo. At matapos nga niyang bayaran ng ating kasalanan, sumigaw siya, "It is finished." Anong ibig sabihin yan? Ang inosenteng Diyos, the innocent God-man, died for the guilty. He became our substitute. Okay? Siya na walang kasalanan. Diyos na nagkatawang tao, siya ang nagbayad ng kasalanan mo at ng kasalanan ko. Tayo ang dapat napatayin, siya ang umangkin ng kamatayan. He absorbed thoroughly the wrath of God. Ano na mga kapatid, hindi natin kayang unawain ito. Pero that had happened. Nangyari nga po yun. He became our substitute. He died for us. And of course, the demands of God's justice was fully satisfied. Ang hinihingi na hustisya o nakabayaran ng hustisya ng Diyos, ang hinihingi ng Diyos na kabayaran sa ating mga kasalanan ay nabayaran ng buo. God's justice was fully satisfied. Mga kapatid, ang Diyos ay banal. Hindi siya pwedeng mag-angkin o kaya mag-konsinti ng kasalanan. Ang God is holy, He hates sin. Hindi siya pwedeng umibig sa kasalanan. God is just. He will surely punish sin. Hindi pwede na magkonsinti ang Panginoon sa kasalanan. And of course, God is love. Kaya itong nangyari sa cross ng Kalbaryo. At sana dalhin nito ng banal na Espiritu sa inyong mga puso. Dalhin nito na makita ninyo, dakila nga ang Diyos na ito ng Biblia. The greatest nga siya, and He is inviting us with His kind of greatest invitation. Now, this is the truth. God is not willing that any should perish. But it's also true, He will not repent for us. Okay? God is not willing that any should perish, but He will not repent for us. Itong verse. Tingnan nyo. The Lord is not slack concerning His promise, as some count His slackness, but is long-suffering to usward, not willing that any should perish, but that all should come to repentance. Binayaran niya, tapos na. Ang lahat ng ating mga kasalanan, ang hindi mo kayang gawin, ginawa na niya, at ngayon, ino-offer niya ito, but you must repent. Okay? Sabi ng salita ng Diyos sa Luke chapter 13, 2 and 3. And Jesus answered and said to them, "Do you suppose that these Galileans were worse sinners than all those Galileans because they suffered such things? I tell you, no. But unless you repent, you will all likewise perish." Tandaan po ninyo mga kapatid, hindi pwedeng magkonsente ang Diyos. Kung ngayong mga panahon, ang palaging napapakinggan lang ninyo, God is love, God is love, God is love, God is love. Okay, totoo yan. But that's only 1/3
of the greatest attributes ng Panginoon. Remember, truly He loves, but He cannot love sin because He's holy. Truly He loves, but He cannot condone sin because He's a God of justice. Pag hindi ka magsisi ng iyong kasalanan, maniwala ka o hindi, you will perish. Ito pong sabi ng salita ng Diyos. So, maliban pa doon, ang ugali pa ng Diyos, mga kapatid, He gives grace to the humble. Nagbibigay po siya ng biyaya sa mga humble. Okay? Basahin natin yung binasa natin kanina, Matthew 11:25. At that time, Jesus answered and said, I thank you, Father, Lord of heaven and earth, that you have hidden these things from the wise and prudent and have revealed them to babes. Anong ibig sabihin nito? Nagpapasalamat ang Panginoong Jesucristo sa kanyang Ama dahil itinago daw ito. Anong itinago? Ang katotohanan ito, itinago ng Ama sa mga wise and prudent. Yung mga tao na parang mga matatalino, kuno, at mga maingat daw. Na sa kanilang sarili, hindi nila kailangan ang may magturo sa kanila. Alam na nila yon. Sa kanilang sarili, medyo religious naman sila, maingat sila. Inireveal daw ito ng Panginoon sa mga babes. Anong ibig sabihin ng babes? Mga simple, humble people. God gives grace to the humble. Kaya nga ang taong hambog, hindi yan mag-repent, hindi yan magsisi. They must come to the point wherein they must see themselves as nothing and less than nothing. They must see themselves as the one who has offended a holy God and they deserve justice. Until after, they would not come to that point and they will not seek for repentance. And that's why it's very, very imperative for every pastors, teachers, and soul winners to really emphasize the holiness, the justice of the Lord before emphasizing the love of the Lord. Sana maunawaan po natin ito. So Matthew 11:27, sabi pa ng Panginoon dito, all things have been delivered to me by my Father, and no one knows the Son except the Father, nor does anyone know the Father except the Son, and the one to whom the Son wills to reveal Him. Ang gusto ng anak na ipahayag itong bagay na ito, ang makakaalam lang nito. Anong ibig sabihin nito? Ayaw ba ng Panginoon na malaman ito ng lahat ng mga tao? Hindi. He's not willing that any should perish. Pero paano ito maipapahayag sa mga tao? Paano magsisikat o kaya isisilang ang liwanag? Paano sisikat ang liwanag sa puso ng tao? When there is humility. When there is humility. Because it is contrary to the attribute of God na bigyan ng biyaya ang mga taong hambog. Intindihan po natin yon? Ito ang verse, sabi ng James 4, verse 6. But He gives more grace. Therefore, He says, God resists the proud. Hindi biyaya. Hindi biyaya ang ibinibigay sa mga mahambog. God resists the proud. At sino itong hambog? Ang mga tao na nagsabi, kaya namin. Basta gagawa lang kami ng mabuti, maliligtas kami. Basta palagi lang kami magsimba, maliligtas kami. Magbigay kami ng abuloy, magbigay kami ng ikapo, maliligtas kami. Ganon ang ugali ng tao Trusting themselves and their works. But sabi ng Panginoon? You're proud. Sinasabi ko na hindi nyo kaya, sabi nyo kaya pa rin. You're proud. And God resists the proud but gives grace to the humble. Pero yung mga tao na humble, nagsabi, Lord, habagan mo ako. Hindi ko kaya. Talagang ako'y nagkasala laban sa iyo. Yun ang binibigyan ng Diyos ng biyaya. At paalalang muli itong verse na palagi nating itinatanghal, Ephesians 2:8 and 9. Anong sabi dito? For by grace you have been saved through faith. Through faith. Okay? And that not of yourselves. It is the gift of God, not of works,
Paulit-ulit yan. Not of works. Baka makapahambog pang tao kung dahil mabuti siya, kaya pinakyat siya ng Diyos sa langit. Ang problema, ang kabutihan niya, may halo na kasamaan. But the point is, God will not contradict His attribute of holiness. Na ang proud, He will resist. The humble, He will give grace. Kung akala mo maliligtas ka sa pamagitan ng magagawa mo, makakapaghambog ka nga. Pero it's not. It's not. At sana, nabigyan ito ng liwanag sa inyo mga kapatid at mga kaibigan. God has His greatest invitation. Very simple invitation. Kailangan lang, we must humble down and come to Him. At sana sa mga nanonood ngayon, mga nakinig ngayon, na hindi pa nakatitiyak ng kanilang kaligtasan, ay makita nyo ang inyong kalagayan sa harapan ng Diyos upang sumilang sa inyong mga puso ang liwanag ng Ebanghelyo at talagang lumapit kayo na may pagsisisi sa nag-iisang tagapagligtas na walang iba ang Panginoong Jesucristo. At sa atin na mga nakakilala na sa Panginoon, tunay na mga nakasumpong ng kaligtasan sa pamagitan ng pananampalataya, i-share po natin ito sa mga loved ones po natin. I-share po natin ito sa ating mga kaibigan. Prayerfully, i-share po natin ito. Maraming salamat po, mga kapatid at mga kaibigan, sa inyong panonood. The Lord bless us all.